trumpets will surely sound. All of the dead shall arise, Christ meet in the sky. Going where no one dies, heavenward bound. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will meet their doom. Trumpets will surely sound. All of the dead shall arise, meet in the sky. Going where no one dies, heavenward bound. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre, magandang gabi na rin sa akin. Para sa ganun maganda po yung ating pagkikinig sa ating salita ng Panginoon, no? At ako'y nagpapasalamat dahil ito, nadugtungan na naman ng karagdagang araw yung buhay natin. Opportunity na matuto pa tayo ng mga iba't ibang aral na nais niyang idagdag sa atin habang tayo kanyang binubuhay at pinagpapala ng iba't ibang pagpapala. So mabuhay po ang Panginoon, purihin po natin siya. Salamat din po sa walang sawa niyong panalangin, na at the same time sa walang tiyaga niyo. Yung walang tiyaga? Sa matyaga niyong pagkikinig ng salita ng Diyos, kasi po may kaakibat na blessing po yan. Ano kaya yung blessing na yon? Marami po kasing klaseng blessing. Yun lang pong nakaraos ka buong maghapon, blessing na po yun, na hindi po kayang bilhin yun. Po. Yung malakas pa tayo, blessing po yun. At least nag-uugnayan tayo ng mga mahal natin sa buhay, kanya-kanya. Maraming blessing. Ito na, ayaw lang kasing tignan ng mga professing Christian. Kung tinitignan po natin lahat ito, alam nyo, walang dahilan para tayo hindi masaya, no? Anyway, kinukumusta ko po kayong lahat, yung mga kapatid po natin sa iba't ibang lugar, no? Sa Dubai, sa Qatar, sa Amerika, particularly po doon sa New York, kay Brother Danalacar and family. And at the same time, diyan po sa may Texas, ganun din, Sister Rhodes. And then, sa Cambodia, Australia. So, meron po tayong mga listeners dyan. Singapore. And then, of course, sa buong bansa, iba-ibang lugar, may northern, sa north, sa Baguio City, sa Laguna, Pampanga, and then, of course, dito po sa may parting Luzon, Central Luzon particularly, at ang mga kapatid po natin dyan sa Baliwag, no? Yung Magnified Bible Truth Baptist Church Baliwag, and then mga kapatid po natin sa Mexico, itong Mexico Bible Truth Baptist Church, doon po sa Macabebe, yung of course ito yung bagong gawain ng Panginoon ay Magnified Bible Truth Baptist Church, Macabebe, Pampanga po, yung isa yung sa Baliwag, Bulacan po yun, And then at the same time, yung mga kapatid natin, mga ka-fellowship, iba-iba na nakakasubaybay. And then maraming salamat sa biyaya at mercy at kapangyarihan ng Panginoon ay nakauwi po ng matiwasay ang mga Kirante family, si Pastor Efren Kirante with his family, At salamat din po sa kanilang pagkikinig. At kailangan po natin talaga, hanggat may opportunity, gawin na po natin ang nararapat na makapagdulot man tayo ng tinatawag nating kapurihan, kalwalatian, karangalan sa Panginoon. Yun lang naman po ang kasiyahan niya. Lalo sigit po kung gusto ninyong lalong matuwa ang Panginoon, pag meron po tayong kaluluwa talaga na nadala sa kanyang paanan, nagkaroon po ito ng pagsisisi, ibig sabihin, admission. Kasi makasalanan, matapos niyang marinig ang salita ng Diyos na nagpapatotoo, na ito, mga documents po ng Diyos ito, na nagpapatotoo na lahat po ng tao ay makasalanan. We cannot save ourselves. So, biyaya po niya. Kaya yung biyaya ay yung pag-aalay na kanya sa buhay. Instead na po tayo magbayad, siya na po yung nagbayad. Kaya inako po niya lahat ng kasalanan ng tao. Kaya yung tao wala na hong ma-excuse.
Kaya lang, hindi po magkakaroon ng visa yun automatically. Kundi doon lamang sa nakarinig, tapos nagkaroon siya ng pananampalataya at acceptance doon sa nagkatawang tao, the Lord Jesus Christ, upang bayaran po. Okay, yung penalty ng ating mga kasalanan, forever po yun kung tayo magbabayad noon. Kaya po siya binigay ang kanyang sarili. Bagamat God siya, pero nagbalot katawang tao para i-condemn yung sin on His flesh. At may lapit tayo sa Diyos. Yun lang po yung solusyon. Wala tayong makikitang iba doon. Para po mapatawad ang kasalanan ng tao, matubos ang kanyang kaluluwa, kailangan po niya yung blood. Sino kung nag-provide ng blood? The Lord Jesus Christ. Hindi po yung kinaaniban natin mga sekta o mga relihiyon. Hindi po kung sino-sinong mga namumuno sa mga relihiyon. Hindi po. Okay? God ito nag-manifest in the flesh. Kaya kailangan po natin dito may umaunawaan, maintindihan ang bagay na yan. Kasi kung minsan ho ay kinikriticize yung mga baptist na ito, tanggapin lang din ang Panginoon Jesucristo. Kaya po narinig nila yung tanggapin kasi pinaliwanag mo na kung bakit kailangan tanggapin. Kasi for God so loved the world that He gave. So gift po siya. Pangalawa, sabi ng John 10:10, naparito siya pa magbigay ng buhay. So gift. Inialay ang kanyang precious blood para ito ang pagbasihan ng redemption ng ating kaluluwa at forgiveness ng ating kasalanan. This is the only way upang ang tao po nagpatapos mamatay physical, diretso sa lupa, sa impyerno, ngunit ang taong tumanggap dito sa galing sa langit na nagbibigay din ng buhay, diretso ka langit ang patutunguhan mo. Yun po yung assurance niya. Kaya magandang balita po yan. Dapat po lahat ng Kristiyanong totoo excited na ito ikwento mo, ibalita mo kaysa doon sa mga iba-ibang mga kwento, mga chismis ng buhay ng may buhay. Walang mangyayari ho doon. Ano po? Kaya marami tayong naririnig na may iba't ibang mga balita. Iba nakakatakot. May maglalagay po dito sa Facebook na yun daw pong antikristo nagsisimula ng magtatak. Ako buhay pa naman alam ko langit ako bago mangyari po yun Kaya kailangan naintindihan po nila maayos ang Biblia kung ikaw man ay professing Christian. Hindi po mangyayari sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, tunay na mga Kristiyano dahil may tatak na po tayo. And that is the Holy Spirit. Hindi po pwedeng manaig yun physical na lang po pwede na magawa. Pero yung mga tao, pagpasok ng tribulation, sa kanya na pong program yan. Kaya pag ikaw po natakot doon sa kanyang panakot, pupugutan ka nga naman ng ulo pag hindi ka nag-submit sa gobyerno niya. So maraming mga tao mapipilitan. Imaginein mo yun, Maraming mga tao ang mapipilitan, mag-yes na sila doon sa term ng Antikristo, kalooban. Anyway, ay tayo pong mga tunay na Kristiyano, I said tunay kaya palagi kong binibigyan na posisyon, make sure alam mo ang iyong pagiging Kristiyano. Why? Ikaw ay Kristiyano. Ano bang meron sa iyo? Kailan ka naging Kristiyano? Pag namatay ka, saan ka tutungo? 100%? Sure ka ba? Langit? Kung alanganin ka, may problema. Yung pong works after salvation, yung works after tinanggap mo ang Panginoon, after spiritual birth, after the indwelling of the Holy Spirit, kwan na po yan, may kinalaman na po sa reward yan, wala pong kinalaman sa salvation. Kaya kayong nakikinig, para maintindihan ninyo, yung works after salvation, after acceptance, receiving the Lord Jesus Christ, for reward po yan. Yun ang ating tinatalakay dito sa ating paksa, may kinalaman sa judgment seat of Christ, and then, dadako po tayo sa nilalaman nito, lahat na magaganap doon upang sa ganon, lubos nating maintindihan itong pinaghahandaan na ito. Kasi kung alam mo ito, aware ka, excited ka rito, talagang meron ka talagang determination and talagang pagnanais, steadfastness, ini-endure mo ang lahat kasi gusto mong ma-accomplish yung bahagi mo, yung part mo sa isang banda, sa 2 Timothy 4, yung course mo. May kanya-kanya ho tayong course. At itong course na ito
ay related lahat po sa ating Panginoon, no? Related lahat doon po yun. Kaya kinakailangan dito po, lahat po nitong mga bagay na ginagawa nito, generally, yung mga directive will niya, kung alin tumatapat doon sa mga reward, okay ka dito, kailangan ito yung reward mo. Uy, okay pa din yung bang nagawa mo dito para reward dito. So, ganun po yung ating pagtalakay, okay? Yung pong prayer ninyo, mahalaga po as preach the word of God. Your prayer is very, very important na ito po ay ialay ninyo sa inyong lingkod upang magkaroon po ng pananaig ang kalooban ng Diyos. Pwede ho ba tayong manalangin saglit bago nating banggitin po yung karagdagan nating listener? And then, of course, yung magbe-birthday, ano? Panginoon namin Diyos na dakilan, aming Ama, maraming salamat po sa naipagkatiwala mo na namang araw, oras, na tumalakay kami, bulay-bulay, mag-aaral sa iyong salita upang lalo po naming may pagtibay at mapalakas ang aming pananalig sa iyo at lalo naming mapasaya ang aming mga puso, yung desire, para gawin po ang mga bagay-bagay na naaayon sa iyong kalooban. Hindi mo gusto na ang mga Kristiyano'y maging malungkot at magkaroon ng sorrow pagdating po ng judgment seat of Christ. Inihanda mo sa matahaba ng panahon, matagal mo nang pinapaalala, matagal mo nang tinuturo, ang tungkol po sa mga crowns na yung naisialay upang pagdating po ng millennium, ito yung panahon ng iyong pagre-reign dito sa lupa, ay meron po kaming koronang taglay na kung anong katapat na posisyon or service. During that time ay patuloy po namin at nag-uuma po ang aming kagalakan at excitement na magampanan po namin magawa ng ayon sa instruction. So sana po linisin mong patuloy ang aming mga thought, Ama. Then at the same time, ang aming mga puso, just keep them soft. Yung aming spirit ay maging humble, okay, meek and lowly in heart. Para po palaging ikaw ay naitataas at pati yung salita mo. Kaya tulungan mo po kami maging karapat-dapat sa oras na ito. Ikaw po ang aming subject. Yung mga salita, mga aral, ang magiging sentro ng pag-uusap na ito. At ito ang may aming hinihiling. Paminamamagitan sa yung pangalan, karangalan at kapurihan. In Christ's name. Amen. So, meron tayong nung Sunday night, karagdagan ito dun sa mga pangalan na noong ko lang nabasa. Sister Elena Aguite, Quezon City. Ito po ay ang husband niya si Pastor Bobby Aguite. So may mga kaibigan din natin na kakilala mga pastor, sumusubaybay din sa mga ilang live streaming natin, kung hindi man lahat, ano po. So, Elena Aguite, isama din nyo sa prayer ninyo, may gawain sila dun sa Quezon City, di ko alam yung exact location. And then sa 23, July 23, masaya nating binabati, Sister Marlene Manrique, Australia po ito, no? July 23. July 23, ngayon ay 21, Huwebes yun, Huwebes. Tama, Huwebes, no? So, bahala ka ni Sister Marlene, kung nakikinig ka man ngayon, bahala ka na kung kaya mong ipadala rito yung kahit na may init-init pa, no? Kaya mabuhay kayo lahat dyan at ganoon din ang mga Aquino family, no? Kahit ang mga kapatid po natin dyan sa Cambodia, at least sila ho ay sumusubaybar on the regular basis, no? Sana po lahat ng mga kapatiran dito sa Magnified Bible Truth nakikita namin yung pangalan ninyo kahit doon sa mga like section and then yung comment ninyo. Alam mo ba ninyo pag may nagbasa doon sa mga comments, isa kayong mababasa nila doon yung comment ninyo, reaction ninyo. Pero if somebody ay listening tapos hindi ka nag-likes, parang wala yung pangalan mo doon sa comment section, parang nag-iisip yun Lalo na kung siya hindi naman nating kasama sa church. Okay? Tapos nabalitaan lang niya ikaw ay ganito. Pero
siya ay nagla-likes, nagko-comment, tapos ikaw hindi naman. So, something wrong po yun. Testimony po yung ating inalagaan. Hindi naman ho tayo naghahanap ng tagahanga, hindi ko hinahanap yun. Si Pablo ho, gaya nung kanyang pangangailangan, ay dahil inaalala din siya ng mga Kristiyano sa iba't ibang lugar during his time of needs, lalo na nung nasa prison siya, ay binigyan din niya yung pasasalamat sa kanila. Pangalawa, ay hindi ho dun sa dahil siya ay nangangailangan, kundi ang mas sigit na mahalaga na makita niya yung fruit. Yung fruit, yung labor ng Panginoon, labor ng Holy Spirit, of course, labor ng mga manggagawa na ginamit ng Diyos sa life ng mga individual na mananampalataya. That's why very, very important yung fruit ng paggawa ng Panginoon. Remember Philippians 2:13, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. That is the spiritual aspect particularly. And then sa physical and material aspect, siya huwag nagtatrabaho to provide our daily needs. Dinideliver po niya using mga delivery boys, kung gagawin po natin yung term na yun, as vehicles. Kaya sana po kahit paano ay tayong mga Kristiyanong totoo, naaantig yung ating damdamin whenever we hear. Pag nakarinig ho tayo ng salita niya, na kung paano niya binibigyan ng emphasis, diin, ang mga ninanais ng Diyos na makita sa buhay natin. Kasi ho, fruits. Kaya mapapansin natin ng Galatians 5, yung fruits ng Holy Spirit. Siyam po yun. Kaya mahalaga po mga kapatid yung ating mga paglago kasi hangarin ng Diyos yun. Pangalawa, kung nais mo na kahit paano mahamon, alright, mabless din, mapatutuhanan mo dun sa mga kaibigan mo marahil nalaman nila ikaw ganyan, tapos nagko-cross na po dyan sa Facebook yan kasi ito po sinishare ng mga kapatid. Napakaganda ho yun, share ninyo. Kung na-share ninyo sa isang kinaukulan na professing Christian o whoever, kay individual, kung nanood siya hindi, kanya na po yun. At least you have the effort. Ikaw nakikinig na kapatid, meron ka ba noon? Okay? Pero pagdating natin sa mga bagay, wag nawa. Ninenervous kasi ako dun eh. Pagdating sa mga bagay ng sanglibutan, hawak ng cellphone, ano yung mga kinakatukot natin yan. Tapos merong mga pagkakataon, malayang pakikinig, tamang interest dyan. Kristiyano ka ba? So yun po yung mga tanong doon, Kristiyano ba ako? Siyempre naggagawa akong ganito, ganyan. So yun po dapat tinatanong natin sa sarili natin. Okay, so much for that. Ang pagkukulang po natin ng mga pansin ngayon ay matapos po nating natalakay yung tinatawag po natin na bahagi nitong judgment seat of Christ. Ito po yung bahagi nung ay kaapat na uri ng gawa. Natalakay na natin yung gold. Okay, kinakailangan po every time we act, every time we do something, decision making, whatever, make sure itong pinaglilungkuran natin, sinusunod, ay pinapaniwalaan mo ito'y God. God. Hindi po yan common na kaibigan mo lang, God po ito. Hindi po yung friend mo, yung chika-chika, yung peers or what. God po ito kung talaga related tayo sa Kanya. Pangalawa, mataas na uri po yun. Kaya pagdaan ng apoy doon, talagang pasado yun. Okay? Parang ngayon mga tinetest ng mga tao ngayon sa COVID. Positive kanya o negative kanya o yung mga ganon. So may testing po lahat yan. Hindi pwedeng wala. Para makalusot ka sa isang requirements, ikaw ay talagang qualified, then you have to pass something. Pangalawa yung silver, may kinalaman po ito sa redemption. Then, who did the payment of price of redemption? The Lord Jesus Christ. Kinakailangan ho dito, ini-introduce mo talaga. Siya yung Redeemer, siya yung Savior, siya yung nag-God na manifest in the flesh.
ito po'y kwento mo talaga yan. Ibahagi mo yan. I-share mo yan. Alright? Iaaral mo yan. Yan po yung talagang pinupunto ng redemption. Kasi pag tayo po ay nagdagdag ng something na kaya nating gawin, na po, napakatandaan po natin ha, something na kaya nating gawin, hindi po magkakaproblema doon. Nararagdagan, no? Napapartnersan po yung Redeemer. Ang Redeemer, isa lang po yun. Para sa kaligtasan at katubusan ng kaluluwa, the Lord Jesus Christ Himself. Siya lang. Kaya pag kinukwento mo yan, sinishare mo, pinakikilala mo siya, o ikaw ay nagko-compile ng score, kumbaga sa score. O, silver doon sa langit. Bakit? Hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot. Naipakilala mo, kwento mo, ibahagi mo ang iyong Panginoon, iyong namatay. Kasi sa pamagitan lamang ng kanyang precious blood, doon lang matutubos yung tao. 1 Peter chapter 1, 18 and 19. Hindi po yung blood ng tao, kahit magpadugo ka dyan, in the name of Jesus, na wala namang kinalaman doon sa redemption, yun ay kinakount mo na yung works na yun, nagpadugo ka para sa ganon, mamamatay ka, matutungo ka ng langit. Kaso inuulit mo uli, taon-taon. Anong use nun? Ilan bang kailangan ng ganon? Ang Panginoon, minsan lang ho niya ginawa ho yun. Kaya dito na tayo sa minsan, secured ka dyan, 100% sure. Kung tayo, sarili, no, mamulat yung tao na ganito, kailangan tanggapin mo si Kristo and gumawa ka ng works, believe, yung mga ganun ba, no? Accept, yung mga ganun. Tapos baptism, water baptism daw. Tapos daw, indwelling ng Holy Spirit. Baligtad pa. Mali ho yung turo na yun. Okay? Maliwanag yung binigyan din ni Apostle Peter dun sa Acts chapter 10. Sino ba ang pipigil? Pipigilan pa ba ito? Itong tumanggap ng Banal Espiritu na ito'y mabaptize. Tubig ang tinutukoy na baptism. So, ibig sabihin, ang tao bago siya mabaptize ng water, kailangan make sure mayroon siyang Holy Spirit. Kailan mananahan ng Holy Spirit? So, another kwento ho yun, no? Dapat may salaysay yun na mayroon kang backup na scripture. Okay? And then, pangatlo yung precious life. Precious life? Ano po? Precious stones. Ito yung bawat kaluluwang nawiwin. Yung silver, ito talaga yung effort mo. Talagang nire-reach out mo yung tao, kakilala, kaibigan, mahal sa buhay. Talking about the Lord Jesus Christ. It is His final decision whether yan ay receive or not. But still, you have the effort. Okay? And then eventually, pag yun ay nawin, doble agad ang nadala mo sa langit. Okay? Silver and precious stones. And then, kaso, merong isang bahagi o mga gawa na ito ay kauri ng wood, yan ang dead tree, hay, dead grass, stubble, dead wheat. Trigo, ito ay trigo, no? Dead wheat. Ito, ang pinipicture nito, dead works of the flesh. So, we talked that already. We discussed that so much. I gave you so many verses. May kinalaman po dyan. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon, okay, yung the kind of crowns to be given at the judgment seat of Christ. The kind of crowns to be given at the judgment seat of Christ. Meron na ba yan sa screen? Okay, ito yung uri ng mga crowns. Kailangan ho dito aware ang Kristiyano. Kasi you cannot avoid this. Okay? Na itong time na ito, nais ng Panginoon lahat ng mga mananampalataya. Kaya kailangan mag-grow siya para naintindihan niya. Ano ba talaga yung mga pangunahin na kailangan ng Panginoon na gawin at makita sa Kristiyano? Okay, nagsasabing naniniwala sa Panginoon na ito'y God, nag-manifest in the flesh. Okay, bakit siya nagkatawang tao? Ano ang sadya? Anong nangyari? Natapos ba? Buo ba yun? Okay, yan po yung mga katanungan na sasagutin ng mga talata sa Biblia. So, may crowns kasi. Kasi itong crown implies ito ng reign. Paghahari. Pag crown ay ini-imply po nito at ini-indicate yung reign. Paghahari. Okay? Pamumuno. Yan. Paghawak ng isang hindi basta-basta posisyon.
Ang kagandahan mo dito, yung mga kausap dito na may kinalaman sa mga ito yung mga nakain kay Kristo spiritually. Ito yung mga bumubuo ng body ni Kristo, spiritual body, na siya yung head. Kaya ho lahat ng mga tumagap sa Panginoon, no? Lahat po ng nanampalataya sa Panginoon, after they heard the gospel of salvation, okay? The gospel of the grace of God, na born again sila spiritually. Okay, binaptize sila ng Holy Spirit. Okay, Spirit baptism, hindi tubig. Mananahan muna yan. Okay, mananahan mo ng Holy Spirit, yun ang tawag doon, defined in the Bible as baptism with the Holy Spirit. May with ka na, with eh. Kaya yung binabaptize noon with water. Ibig sabihin, mabasa ng tubig. Kaso yung mga baptism na mulatan natin dito, buhos sa ulo eh. Kung minsan, tamad sa tubig, wiwisikan na lang ng ganun. Hindi mali ho, hindi baptism. Ang baptism ay submerge, I mean. Okay, submerge, lubog. Kasi pinipicture mo yung death. Wala naman sigurong death, no? Tapos hayaan mo na lang hindi mailibing, may baon. And then, siguro pag naibaon naman, hindi mo na siguro hukain. Maliban lang kung questionable, tapos nag-ask ka ng permit na yun ay hukayin muli kasi may kaso. Sa atin po hindi. Kaya crown implies reign. Makikita natin yung 2 Timothy 2, 11 to 14. And the reader cannot fail to notice that this reign will be on earth. Saan po magaganap itong reigning na ito? On earth po yan, hindi po dun sa heaven Alright? Yung rewarding of these crowns sa heaven po mangyayari yan during the judgment seat of Christ. Okay. Hindi po dito sa second advent, na yung second advent, we're referring to the advent after tribulation period. Hindi po yung rapture coming. Yun po ay isang term doon, revelation come, kasi i-reveal na niya yung sarili niya sa buong mundo kasi during that time, before that na mangyari yon, ay 7 years po na lahat po ng atensyon ng tao dito sa mundo under the rulership of the Antichrist ay lahat po nakatuon, nakapokus po yun kay Antikristo, false prophet and the Antichrist. Bakit? One world government po ang iiral doon, hindi na po ganitong mga bansa, no? One world government under one ruler. Kaya makikita mo lahat. Laganap yan kasi satellite na po yan eh. Makikita mo lahat. Pag may balita, minsan, kung ano yung balita na may kinalaman dun sa ruler, the Antichrist, makikita ho lahat yan sa mga television, sa mga screen. Yan po yung mangyayari yan. Kaya ikaw na Kristiyano ngayon, kung totoo kang Kristiyano, huwag kang matakot kung may nababalitaan ka dyan na nagtatatak ng Antikristo ngayon. No? Hindi mangyayari yun. Merong munang period na dadayain niya yung tao, bublagin niya yung tao. Bakit? Mabait muna dun sa una para makumbinsin niya. Hindi ho yung pumasok ka sa tribulation, nanginginig ka na kagad. Hindi ho. Talaga yung kumbaga sa kuwan, mabitag ka muna. Uy, ang bait nito, makapangyarihan to, kita mong ganito. Ang ganda yung programa niya. Sige ikaw naman ay sunod ng sunod. Lalo na kung wala kang tinatawag nating background during your earthly ministry, ni wala kang panahon. Doon sa mga pangangaral ng Ebanghelyo, wala. Anong intindi mo? Sarili, mundo, kalayawan, laman, kay kayamanan, katangyagan. Yan lahat ng ito. Pag walang panahon kayo, walang idea. Wala akong idea. Kaya po, dapat nating isipin. Kaya kinakailangan po dito, tayo na mga mananampalataya, meron pa rin ba tayong unsaved loved ones? Anong effort natin dyan? Unang-una, dinadaan mo sa prayer yan. Talaga nandun. Ibig sabihin, nakita ng Panginoon sa heart mo talaga yung desire na yung aking mahal sa buhay, si so and so, ay sana merong tao malapit sa kanya, ma-reach out siya. Dapat may mga ganun, no? So, ito po yun. Crown implies reign. At ang sinumang reader dito sa Biblia, nagbabasa ka sa Biblia, nakikinig, hindi mo talagang mapagwari na itong reigning na ito dito sa panahon natin ngayon. Hindi ho.
on earth po yan. So we have the verses right there, Revelation 5:10, Revelation 5:10, and Revelation 20 verses 1 to 6. Okay, bago natin basahin yan, ay 2 Timothy muna, 2:11 to 14. Yung crown, we are talking about the crown, implies reign. Okay? Reign, hindi po ulan hindi po ulan, reign. R-E-I-G-N, reign. Paghahari, pamumuno. 2 Timothy 2:11 to 14. It is a faithful saying. Okay? For if we be dead with Him, we shall also live with Him. Di ba masarap yun? Kung tayo'y namatay with Him, we shall also live with Him. Kasi tayo, yung ating kasalanan, na siya yung nagmisandi ng kamatayan, tayo po, nung siya mag-crucified, kinonsider na po tayo ay dead with Him. And then, nung siya'y nailibing, consider na po tayo nailibing. Nailibing na yung kasalanan natin. Napako na sa krus. Nailibing na. At nang mabuhay maguli, umahon mula sa lupa, yun po yung pagkabuhay na maguli. That is the spiritual resurrection. So, ang pakinabang, ang pangyayari sa atin, spiritual resurrection, although one of these days, we will die physically. Pero spiritually, buhay na po yun. Kasi life ng Diyos ang nananahan dyan Spirit ng Diyos ang nananahan dyan May tatak na yan Kailangan po naintindihan po natin, Sabi dito, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also reign with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Pansinin yung verse 12. Kung tayo po ay magsasuffer, something na iba't ibang uri kasi ng suffering. Binastos ka, sinaktan ka. Okay, maraming bagay yung suffering. Talagang, kung minsan ay dahil inuuna mo, urgent, hindi mo na inintindi yung malipasan ng gutom. May mga ganong pagkakataon yan Pagkatandaan mo, tinitiis mo na dati nakakakain ka ng maayos. Pero nung ikaw ay nilid ng Panginoon into the field, mission field, sa isang lugar, na yung dati mong kinakain, wala doon, yung paborito mo. Okay? May mga ganun po situation, pakatandaan ninyo. Iba-iba ho yun So, yung mga paborito mong hinahanap na i-enjoy mo ngayon, iba yung nasa sa harap mo, nakakainin. O baka mapilitan kang kumain ng mga bagay na hindi mo dating kinakain, pero hanggat ito'y pinakakain ng Panginoon, kainin mo. Alang-alang pakain naman ng Panginoon yung hindi kinakain. Kaya na-identify niya dito yung importante yung prayer. If we suffer, anong mangyayari? We shall also reign with Him. Bakit? Siya yung unang nag-suffer nga Tapos konting panahon, ayaw mong mag-suffer. Ayaw mong mapahiya. Ayaw mong, halimbawa, napakasarap nung dating buhay mo. Bigla yung, dati siguro, mahawa ka ng libo-libong marami, etc. Naging barya. Kung minsan nagdidepending ka na lang. Hindi necessarily nagdidepende. Gumagamit ang Panginoon ng tao para bigyan ka ng pagkain. Bigyan ka ng prutas. Okay, marami, maalala ka. Wala na, hindi ka na makabili ng something ganito, bibilang ka niya. O yan po yung paraan ng Panginoon. Kaya huwag kang matakot, paano na ako makakabili nitong ganitong pangarap ko? Kaso meron kang assignment na binigay ng Panginoon. Ganyan po nangyayari yung mga suffering. Okay? If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, dinay mo, kinahiya mo, ayaw mong ikwento, ayaw mong ibalita, ayaw mong ipakilala, He also will deny us. Ano pong denial yun? Di naman po salvation. Di yung i-deny ka para na anak ka ng Diyos tapos hindi na magiging anak ng Diyos. Hindi po yun. Reign po ang subject dyan. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Kapag ikaw ay nagsasuffer, that implies hindi mo siya dinideny, hindi mo siya tinatanggi, hindi mo siya kinahihiya. So pero kung kahiya natin, dumating yung time, ayaw mong malaman ng mga kaibigan na ikaw ay born again Christian na. Kaya hindi po ito yung born again na mga maiingay dyan po sa marami lugar, Ikaw ay nakikinig. Hindi yan ang mga tinutukoy ng Biblia.
Ang born again dito, meron ng Holy Spirit bago pa nabaptize ng tubig. Okay, forgiven na yung kasalanan niya, namana, nagawa, pwede pang magawa hanggat nabubuhay. Yung kaluluwa niya, natubos na yan sa pagkaalipin kay Satanas, nailipat na yan. Sa liwanag ng Panginoon, nailipat na yan sa power ng Diyos. Acts 20, okay, 26 verse 18. Nakatandaan mo yon. Dati anak ng devil, anak na ng Diyos ngayon. Yan ang situation. Yan ang spiritual, yun ang merong spiritual birth. Born again Christian ang tawag dyan. Ay hindi po yung mga grupo-grupo na mga born again, hallelujah, yung mga ganun ba, no? Ay hindi po yun. Tanungin mong masinsinay na, dami po ng labo sa kanilang salvation. Pasakay-sakay lang, grupo-grupo. Bakit? May supply dyan eh. May supply. Verse 13, if we believe not, halimbawa, ito yung practical belief. Pag sinabi ng Panginoon, di kita pababayaan, ninenervous ka, natatakot. Pumunta ka sa isang lugar, nakadilat yung mga mata ng tao, nang lalaki. Matatakot ka dyan. Okay, hindi yata eh. Halimbawa, hindi ka lang nakakain ng ilang araw, yung dati mong kinakain, 7, nakakaisa't kalahati ka lang. Hindi yata totoo yung Panginoon, supply niya yung needs ko. Okay? Pero ito, if we believe not, yet He abideth faithful. Mananatili siyang faithful, binubuhay ka pa, pinapakain, iniingatan, hindi ba faithfulness yun? Nandun pa rin ang kanyang pagtitiwala, o hindi ba faithfulness yun? Siguro tayo mga individual Christian, tayong nakikinig, alam mo naman yung buhay mo. Buhay natin sa harap ng Diyos. Wala tayong may kakaila dyan. So, yung mga attitude natin, meron bang mga time na yung sinabi ng Panginoon ay totoo, pinapaniwalaan mo? Hindi. Kasi simple lang po naman yung pagsubok dyan eh. Ang hindi naniniwala sa pinangako ng Panginoon, sa sinasabi ng Panginoon, wala nang kinalaman salvation dyan ha. Araw-araw na ng buhay, practical life na yan. Practical living. Hindi mo pinabumuhay. That implies hindi mo pinapaniwalaan. Kasi sabi ng Panginoon, sa Kanya, nakikinig ng Kanyang salita. Kung dadaan tayo ng testing, so ikaw ba nakikinig? Interesado ka bang makinig? Excited ka bang makinig? May desire ka bang matuto, mag-grow? Sabi niya, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So, when we refuse to grow, when we refuse to obey, na samantalang sinasabi niya ito, instruction niya ito, yun po yung dun sa bumabagsak, nagfo-fall, yung believe not. Pero nananatili Panginoon ng faithful. Dininay mo, may maaaring dininay natin 3 times, hindi ka naman dininay na pagiging anak niya, nananatili. Kaya lang malungkot ang Holy Spirit. Alright, Ephesians 4:30, malungkot lang. He cannot deny himself kasi natural po siyang faithful. Natural po siyang matuwid na Diyos. And verse 14 ng 2 Timothy 2, of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit. Pero huwag kayo pagsikapan ng tao, lalo na kung Kristiyano na tayo, yung mga salita na wala namang pakinabang. Ba't gusto mo? Bukusin mo yung time mo doon sa mga palabas, sa television, wala namang pakinabang niya sa spiritual life mo. Physical, nako, dadayain pa tayo ng maraming advertisement. Ito yung kanya, pampaganda ng buhok, in-apply mo, na-split. Meron siyang another na product. Ito kanya pang-alis ng split air. Ano tawag? Split ends. Split end tawag, no? Naglagay ka, meron naman nalalaglag. Ito kanya pampatubo ng buhok. Nakikita nyo, niloloko lang tayo. Niloloko tayo. So, meron naman talaga mga totoo dyan, pero hindi 100%. Mostly, mas na-attract tayo doon, larga ng larga sa pera, gastos. Okay, hindi ko po minamasama yung mga ganun, pero siguro naman, alam naman natin, no, kung paano natin kontrolin yan, ano. Napansin natin, okay, sige, bili na tayo ng bili, gastos, talaga todo. Pagkatapos, pagdating ng offering, lalagay mo dun sa box, kumakalangsing. Halimbawa lang I'm not saying ikaw yun. Maaaring ganun po yun, pantapasin natin. Yung time natin, maaaring kulang. Pagdating naman dun sa mga pinapanood,
talagang patay na patay tayo. That's what I mean. Kaya of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Revelation 5:10. Dito po sa earth po yung reigning yan. Kailan? 1,000 years. Hindi po ngayon. And has made us unto our God kings and priests. And we shall reign on the earth. Hindi po lahat magre-reign, ha? Pagkatandaan nyo. Binanggit na po yun specifically, clearly, kung sino lang. Okay? So, ang tinutukoy po rito talaga, ito ay, gaya ng Panginoong Jesucristo, siya po ay nag-aak as priest, high priest ngayon. Pagdating ng millennium, at the same time, mag-aak po siya as King of Kings. Lahat po ng mga talagang sumunod doon sa paraan niya, lahat ng Kristiyano, sumunod doon sa paraan niya, utos sa instruction niya, kasi igagawad niya ang mga crowns na ito during judgment seat of Christ. At kaya ang pag-uusapan natin isa-isa yan, ano? So, yan po yung ating nakita. And then, basahin na lang po ninyo Revelation 20 verses 1 to 6, right, for the sake of time. Ngayon, ang una po na dapat nating matutunan at maalalang palagi at pagsikapan na gaya ng paghangad ng Panginoon na pagsikapan, gawin. Kailangan ito ay isang main goal ng isang mananampalataya dahil pang-eternity po ito ang pinag-usapan. Sa ngayon, anong pangarap mo? Yung iba gusto maging abogado, yung iba maging CPA, yung iba maging doktor, maging nurse. Okay? Yung iba maging vulcanizer, iba yung mga pangarap. Piloto, yung mga ganon. Pilot mechanic, marami, di ba? Stewardess, o ganon. Iba-iba. Yung iba naman ay maging beauty queen, yan, ganyan. Ewan ko kung mayroong beauty king, mayroong mang beauty king. So, parang hindi magandang tunog, no? Beauty king, parang butiking, ano? Alright, ito po yun. Number 1, nakita po natin yan sa 1 Corinthians 9:24 to 27. Ito ho ay, bakit po naisulat? Para ho pagsikapan, paghandaan na po ng isang pananampalataya dahil ito ay pangarap, kalooban ng ating Lord and Lords, Lord of Lords, King of Kings. Huwag po nating biguin. Huwag po nating maliitin yung pangarap nitong nag-suffer for our sins. He died, no? Bled and died for our sins. He was buried the third day. He rose from the dead. Sinecured niya yung victory. Nangyari na po yan. Meron ka na. Assurance of salvation. Ano po yung magkikita natin mamaya? Natin babasahin. Pero bigyan ko muna kayo ng mga ilang notes, statement. The crown incorruptible. That's number 1. Nasa ako na ba? Okay, crown incorruptible. Ito po ay kinumpir ang crown na ito dahil hininalintulad po yung pamumuhay dito sa lupa gaya ng mga athletes, yung mga sundalo, yung ibang mga talagang manggagawa. Ibig sabihin, in general, manggagawa. Kasi pag maganda yung accomplishment, performance, masisipag, talagang makikita mo, may promotion yun. May promotion. May promotion. Parang kanina, may senior yung isang kapatid na from Davao City. Anak niya. Kasi nag-birthday eh. Dati ho ay sa calling center siya. And then, dahil masipag, dedicated sa work niya. At to make the story short, sa kanyang tiyaga, nagkaroon po ng magandang accomplishment. And then, dumating na po yung time, naging co-owner na po siya. Okay? Nung company na yon. So, gumanda yung kanyang sitwasyon. Kaya, that's what I mean. Maraming mga sundalo talaga nagsisikap, pinopromote. Okay? Ganun lang po yun. At nangyayari naman po yan dito. So, this is likewise called the victor's crown. Victors, ibig sabihin, matagumpay. Victor's crown to be awarded, ma-award po ito, doon sa mga tao, doon sa mga Kristiyano, primarily, sa mga Kristiyano po ito.
na may control po sila sa kanilang fleshly and lustful appetite of the body. Ito pong victor's crown ito, na ito yung crown incorruptible na sinasaad ng 1 Corinthians 9, to be awarded po for those who controlled the fleshly and lustful appetite of the body. Mamaya, mabasa po natin yung 1 Corinthians 10:31. Who do not permit themselves, hindi hinahayaan ang kanilang mga sarili na diverted from the master's work. Ayaw nilang mawala dun sa focus, dun sa gawain ng Panginoon na hinabilin ng Panginoon na dapat natin gawin because pagdating ng araw, merong award yan. At yan, in-specify na nga sa Biblia upang tayo ay lalong makumbinsi, maniwala. Kasi yung pinakamahal na bagay na dapat may pagkaloob sa tao, siya na po yung gumawa, siya yung nagbayad. Wala ho tayong part doon. Siya ho. Ang ni-require lang niya ay marinig mo yung kanyang salita, particularly the truth of the gospel, and then nakasubaybay yung Holy Spirit, the teacher, at the convictor, siya po yung nagko-convict dyan, and then using human instrument, na tulad po ng lingkod nito, tulad ng mga nakikita niyo mga pastoros manggagawa, maaring hindi manggagawa, pero individual siya, talagang kinakailangan gawin kasi ho ng lahat ng Kristiyano, hindi naman ho yung mga workers lang. And then, dahil aware po siya dito sa pangarap ng Panginoon, upang mapaligaya niya, talagang mapasaya niya ang Panginoon, ginagawa po niya instruction. Alright? And then, control niya yung fleshly and lustful appetite of the body. Kasi yun ang magbibigay ng trouble, lumilika ng maraming gulo yan. Who do not permit themselves to be diverted from the master's crown. Bakit? Madidivide yung attention mo. Alright? By carnal and worldly pleasures. Worldly pleasures, carnal. Kaya ang daming mga passages in the Bible, ikaw na kapatid, nakikinig, no? And then, kung gusto nating ma-avoid yan, at hindi tayo mapahiya sa kanyang pagbabalik, I repeat, kung gusto nating ma-avoid na mapahiya sa pagbalik ng Panginoon, ay kailangan dito ay tiyakin natin. Alright, let us see to it and make sure that we are to keep our body under, yan sinasabi ng 1 Corinthians 9, under and bring it into subjection, and so live that we shall secure a crown. Pag magkagano, masecure mo yung crown. Bakit sinusupil natin yung body natin yung fleshly, lustful desire, appetite ng body. Kaya dito mga kapatid, kinakailangan ho natin itain sa isip natin. Yan kasi yung kalaban, yan ang ini-stir up ng devil yung body, no? Yung flesh. Actually, flesh, yung specification. Alright, and bring it into subjection and so live that we shall secure a crown. Bakit? Pangarap niya yun. Huwag naman natin biguin. Ito yung ating pagsikapan na gawin dahil po yun, kung ano yung mga crowns na yan, talagang hinahapag mo rin sa kanya. Kasi bakit? Nakaupo siya, pipresent mo yun pipresent mo yun. Having that, so nandun na po yung tinatawag po nating authority. Now, nagkaroon ka ng good, better, wonderful, talagang meritorious na accomplishment. So ito yung bigay. Kaya pagdating ng millennium, pagbaba natin, may glorious body na tayo yan, andun na po yung may enjoy natin ang mga crowns na yon sa position may pagkakatiwala ng Panginoon. Tingnan natin ngayon yung 1 Corinthians 9:24-27. Remember this one. We are talking about the crown incorruptible. Yung mga crowns ng mga athlete na talagang nag-strive, nagsikap, disciplinarian, talagang diniscipline nila yung kanilang body. Alright? Iniwasan po nila yung makakadamage sa kanyang energy. Okay, yung kanyang lakas. At talagang minimaintain niya, practice, exercise, practice. Okay, yan po yung ginagawa yan para ma-master po niya. Kasi we are belong to the master's work. Kaya kailangan ko yung gawin natin. Ang kailangan lang natin supilin, yung appetite ng body, the flesh. Kaya kung kailangan, para ma-avoid natin na tayo mailagay sa kahiyan, kailangan
i-keep natin ang our body under, hindi yun above, no po? And bring it into subjection para ma-secure natin ang crown. Sabi ng 1 Corinthians 9, 24 to 27, are you ready there? Okay, makikita sa screen. Know ye not that they which run in a race, sabi dito, in a race, run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And even, verse 25, and every man, every man that striveth, ito na yung nagsisikap, striveth. Kasi pag striveth, ginamit po yung term na striveth, meron po ditong struggle yan eh. May battle po yan pag strive, kasi gusto ng flesh mo ganito, magpuyat, yan, mag-inom, yung magano ba, no? Yung nakakadamage sa physical strength mo. Okay, yung stamina, maraming dadamage po yun, no? Kaso talaga rito, nagsisikap ka, nilalabanan mo yun, yung striving, no? Yan ang striving. Pakatandaan po natin, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Totoo naman yun. Kahit dali mo na lang sa pag-aaral, masipag mag-aral, talagang binibigay talaga yung tamang, yung corresponding time for review, study, yan, puro ganun. At magiging maganda po yung kalalabasan nun. Alam ninyo, kayong mga nakikinig, pag masipag ka, masikap ka, talagang may control ka. Kung halimbawa, ang sahod mo lang, ganito lang, yung paggastos mo, above pa dun, sa ginagastos mo sa araw-araw, yung panahon na ikaw nagtatrabaho. Kung nagsusweldo ka lang ng ganito, tapos naman yung gastos mo, sobra dun. O puro kang deficit. No, deficit ka lang palagi. So, therefore, so run not as uncertainty. Kaya sabi dito, ang mga tao rito sa lupa, mga atleta, ano mang profession, talagang parang ginamit yung word na run, let's say, at least naintindihan mo yung mga athletes, no? Disiplinado yung mga yan, no? Kung dati bronze siya, nagsikap, naging silver na yung reward niya, and then nagsikap pa rin, nag-strive pa rin, sige, hanggang gold medalist na siya. Maganda pa. Dadaan po lahat yan sa kahirapan, pero kailangan strive ka talaga for the mastery. Hanggang dominado yung laban. But therefore, so run that as uncertainly, so fight, not as one that beateth the air. Kaya makikita mo rito, primarily sinisignifies po ito yung mga athlete. Tayo po ay gaya po ng mga tumatakbo, athlete. And at the same time, gaya po ng sundalos na lumalaban. So fight I, not as one that beateth the air. Yung verse 26 yun, no? And then, makikita natin sa verse 27, but I keep under my body. I keep. Okay, under my body, yung body under palagi, and bring it, yung body, into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Pag alam mo ninyo, yung term na castaway dito, ito po yung halimbawa, gagamit ka, atleta ka, na, laos na ito. Okay? Sundalo, hindi maganda yung asal. Anong gagawin? Hindi na ito. Pag dumating na yung punto na hindi na kailangan ng serbisyo niya, para kumbaga sa kanya, nilalagay na yun sa sulok. Yun ang castaway po dyan. Yan po yung nilalagay. Nilalagay ka na dun sa shell. Doon ka na lang. O yung atleta, wala nang pag-asa ito. Wala na, laos na, yun ang tinatawag. Ibig sabihin, hindi siya nag-strive, maangat man yung status niya, okay, magkaroon man ng more accomplishment, wala. So, yan po yung ibig sabihin niya, no? I myself should be a castaway. Kailangan may control, may talagang disiplina pagdating sa buhay Kristiyano. Ano yung dapat? Ano ba yung kalaban mo everyday? Sarili mo. Sarili. Pangalawa, gagamit ang devil sa ating paligid. Nai-influence ba tayo o tayo ang nakakapag-influence sa kanila? Ganun lang pong pag-isipan natin. Yung tanong, ano ang priority natin when it comes sa goal na ito?
na pangarap ng Panginoon na balang araw ay may laan sa iyo. So ano bang goal mo diyan? Saan yung excitement mo diyan? Saan yung joy mo diyan? Dito ba yung pangmundo, pangkarnal na mga kaibigan, kakilala? Okay? So ganun po yun. Tayo rin mismo sasagot sa mga bagay natin pinagagawa. Tapos ikaw, alam mo naman, are you confident na when we face the Lord at the judgment seat of Christ, ay mabibigyan ka ng reward na gaya ng crown incorruptible, na ito naman ay nakalaan para doon sa mga matagumpay. Matagumpay na gumagawa nung profession na yon bilang Kristiyano. Athlete, tumatakbo tayo rito kasi parot-parito tayo eh. So anong nakikita nila sa ating pagtakbo? Takbo ng buhay. Dati ang bilis mo. Kumbaga sa takbo, dati ang bilis mo, excited ka. Halos ayaw mong nandun sa dulo. Hanggat maaari talaga palagi kang nauuna kumbaga sa takbo. Sa laban. Hindi kagaya nung sundalo, lumalabang ka. Pero ikaw ay palagi nandun sa likod, patago-tago. Okay? Marami mga iba-ibang mga attitude eh. So, meron akong note po dyan sa ilalim after itong 1 Corinthians 9. This incorruptible crown is for faithfully and patiently running the Christian race with body controlling. With body controlling. Yan ang makikita natin sa verse 24 and then 26 to 27. Yan po yan, no? Ulitin ko yung note. This incorruptible crown is for faithfully and patiently running the Christian race with body controlling. Ngayon, titignan naman natin ito, Hebrews 12:1-3. May kinalaman sa running and fighting. Yun ang dalawang word na ating nakita dyan, no? Okay? Yung verse 26, I therefore so run as athlete. And then, alam naman natin ang buhay ng isang athlete. Disiplina yan. No? Palagi yan na lang ang pinapractice yan. Okay? And then, not as uncertainly. Kinakailan talaga, tinitiyak mo yung ginagawa mo, tumataas yung level ng stamina mo, speed, kumbaga sa speed, no? And then, yung pagsisikap mo, tinitiyak mo talaga yun. And then, so fight. Yan ang shoulder. Fight, a good fight of faith. Pakatanda na yun. Not as one that beateth the air. Makikita natin dito, itong incorruptible crown is for faithfully and patiently running the Christian race with body controlling. Sa Hebrews 12:1-3, makikita natin dito yung statement yan. Na ito ay sinight yung tungkol sa ating Panginoon na kung wala siya, ginawa na pagtitiis, endurance, wala tayo. Kaya yan po yung message dito. Verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Assuming na yung cloud yun ay sa itaas mo titignan, hindi dahil sa baba, no? Pero cloud of witnesses. So meron doon, meron din dito. Diba? Yung cloud, nakikita niyo, kung naka-experience na kayo, may time na yung cloud ay bumababa, halos hindi mo makita yung kapwa mo. Sinong nakaranas ng mga ganon? Parang ang term nila iba dyan, hamog ka nila. Pero hindi. Cloud na dumaan sa'yo, kaya naging hamog kasi maramdaman mo yun eh. At hindi mo nakikita halos yung daan, yung mga ganyan. Yan po yung uri ng cloud yan, bumaba. Hindi, meron namang cloud sa itaas. Sa ating buhay rito, mga kapatid, maraming witnesses. As yung mga nandun sa itaas, namamag-asa na magtagumpay ka kasi they knows already yung ano ang meron doon. Ay, yan po yung desire. Kung paano yung nasa hell, remember that? Luke 16? Nung nandun na sa hell, ang layunin niya, desire niya, na sana ma-reach out yung mga kapatid niya. The same is true. Yung mga Kristiyanong nandun na
sa heaven, lugar ng Panginoon, alright, ay nandun po yung desire nila na sana yung mahal nila sa buhay, yung ka-close friend nila, ay maligtas din. Merong mga aral makaabot. Hindi niyo alam yon. Kung yung sa impyerno, gustong-gusto niya, yung hindi pa kaya mas lalo na yung Kristiyano kasi nakita niya ang ganda ng sitwasyon. Ay sana si kuya, si ate, si tatay, yung kapatid, ganito, si kamag-anak, yan, mga best friend, yan. So, yan po yun, no? Kaya makikita natin, ulitin natin yung one. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Sa pagtakbo ka, kaya kung napansin ninyo, subaybayan ninyo yung mga athletes, yung mga takbuhan, noon ho, malalaki ho yung short nila, mahaba ho yun. Napansin ho ba ninyo yung mga suot nila ngayon? Halos sumagad na po dun sa puwet. Kasi magaan nga naman. Mga magagaan pong kasuotan ang sinusuot po ngayon. Unlike noon, mabibigat. Kaya mabagal po yung kana. Pero mas bilib ako dun sa mga mabibigat, tapos hindi pa nabibreak yung record. Yan. Pero po yung mga ganun, no? So, very clear. Let us lay aside every weight, verse 1, and the sin, kasalanan which doth so easily beset us. Napansin niyo yung term na easily beset us? Yung madali ba sa'yo na parang tumatali sa'yo, na yan ang nangongontrol sa'yo, no? The sin. Ano kayang sin yun? Kapatid, ano kayang sin yun? Okay? Ito yung parang sinasakupan ka ng ganon. Ang term sunod, and let us run with what? Patience. The race that is set before us. So, you notice the word with patience. Ano pa ang dapat gawin? Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kita niyo yung term, no? With patience in verse 1, palagi ka kailangan nakatuon, nakatingin sa Panginoon, maalala mo lahat na sa kabila na napakahirap na dinanas niya sa krus, ay nandun pa rin ang kagalakan kasi naniniwala siya at alam niya na maraming mga tao ang mapapasaya niya sa pamagitan ng salvation by grace through faith. Sino bang hindi sasaya doon? Kaso, umbisa nata, yung mga maraming nagpo-prophet, walang kasaya-saya. Walang masayahin tayo. Huwag kang pahalatang walang laman masyado yung bulsa. Ganun lang yun. Who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, at ano ang nangyari nung ma-accomplish niya? Is set down at the right hand of the throne of God. Kaya nasa heavenly places siya eh. At lahat ng tumanggap sa kanya, ay nako, ang sarap. The moment you accepted the Lord Jesus Christ, after na ikaw ay nag-change mind, repented of your sin, alright, you accepted the payment as well, automatic kasi yung pag tinanggap mo ang Panginoon, after you heard the word of truth, automatic po yun, recipient ka ng salvation, redemption, gift of eternal life, and the Holy Spirit, and registered na yung name mo sa aklat ng buhay. Napakasarap nung malaman mo yan, no? Kaya makikita natin sa verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. You remember, yung 11:6 ng Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Para ang tao ay maka-please sa Diyos, kaya nung earthly ministry ng Panginoon, ulit-ulit, Matthew, Mark, Luke, in Him, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya pag ikaw ay nain kay Kristo, ibig sabihin, mananampalataya ka, believer ka, at ikaw po ay hindi mo kinahiya. Kahit anong mangyari, nakaredy ka na. At then, yung pangarap niya, na one of these days, pagharap natin sa judgment seat of Christ, meron kang crown incorruptible. Alright, ang requirements, kailangan dito ay matagumpay ka, nag-strive ka, nagtitiis ka, palagi mo ang iyong inspiration, I repeat,
Ang iyong inspiration palagi yung Panginoon, kung siya binigyan tayo ng halimbawa, sa kabila na napakahirap ng dinanas niya na maintain niya yung posture na masaya sapagkat is looking forward to those, gaya mo, na tatanggap sa kanya. Kaya nga pag ang isang kaluluwa lang, if you remember Luke 15, 7 and 10, di ba nagkakaroon po ng joy in heaven? Mga angels nagsasaya dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Imagine that. Pag nakawin ka, napasaya mo langit, ang sa pakala mo, recorded yun. Recorded yun sa record mo. Kumbaga sa kung sa SOT, progress report, na ilalagay po doon yung progress mo. Despising the same, set down the right hand of the throne of God. Ano pa ang isa? Pangatlo, with patience. Kailangan, let us run with patience, looking unto Jesus. And then number 3, for consider Him. Salang-alang mo siya, that endured such contradictions of sinners against Himself. Tayo pang lumikha ng contradiction sa buhay natin, kaya masalimuot, magulo. Magkapatid, nag-aaway, no? Nagpapatayan, kapirasong lupa. At talaga yung ganung buhay ng tao rito eh. Lahat po ng mga contradiction sa buhay na kung titignan mo, hindi dapat mangyari. Lupa, magpapatayan kayo, magdimahan-dahan kayo. Contradiction of sinners against Himself. Lahat po ng uri, ang point dito, lahat po ng uri ng kasalanan na nagawa at pwede pang magawa ng tao, nagsuffer na po ang Panginoon dyan. The moment na hindi mo pa siya kilala, hindi mo pa in-accept, alright? And then, dumating sa yung good news, nagpakumbaba ka, you admitted na ikaw ay makasalanan, then receive Him para siya maging Savior mo and Lord ng buhay mo. Master, ibig sabihin. And then, automatically, the payment He made, that Calvary, ay natanggap mo yun. So, automatic na yun. Package deal po yun. For consider Him that endured such contradictions of sinners against Himself, lest you be wearied and faint in your mind. Alam nyo, ito pala yung nakapagbibigay na hindi ka manglupaypay. Bakit? Meron kang isang inspirasyon sa buhay, and that is the Lord Jesus Christ Himself. Bakit? Kita mo kung hindi siya nag-endured, wala tayong pag-asa. Nag-endure siya. Handugan man natin ng klase ng endurance sa mga kinakaharap nating mga mabibigat, mahihirap na sitwasyon, because we acquired already the victory through our Lord Jesus Christ. In 1 Corinthians 15:57, be ye therefore steadfast, be ye therefore, sabi niya, alright, be ye therefore steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Yan ang 1 Corinthians 15:57 and 58. Kaya para hindi po manglupay pa yung isip mo, ano ba ang nararanasan mo? Minsan may mga enemies, mahal mo pa sa buhay, kokontra. Baka may magmumura sa'yo, may babastos sa'yo. Tiisin mo. Yung Lord mo, nagtiis nga para sa'yo. Nag-endure the cross para sa akin. Alam mo, pag iyan ay fresh palagi sa ating memory, ang ganda ng pakiramdam mo. Bakit? You are on God's side, and God is with you, and in you, and for you. Pakatandaan mo yun, no? 1 Corinthians 10:31. Kaya nga meron po ritong paalala. 1 Corinthians 10:31. Sinin natin. 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat, or drink, or whatsoever you do, saklaw na po lahat. Hindi lang yung kumakain ka, drink, or whatsoever you do all to the glory of God. Minsan kasi sa eating, may problema na yung pag-uugali ng maraming tao. Sana hindi mangyari sa mga Kristiyano. Ano man ang iyong kinakain, i-apply mo ngayon ang isang talata sa Biblia, in everything give thanks. Inumin. Kung gusto mo, alam mo naman yung mga discovery, gusto mo ba yung body na yan na temple ng Holy Spirit ay palagi o kaya magkaroon ng diabetes? Soft drink, sige, inom ka na ng inom. Kaya kailangan ito nakakaluwalhati sa Diyos.
Bakit ba? Ano ba talaga ang pangunahing inumin? Tubig. Ba't tila baga mas marami yung soda? Yung iba naman marami yung beer, alak. O kaya nga dito, in-specify na. Ano ba yung mga kinakain? Marami ng pagkain. Basta pagkain, usapan. Inumin, usapan. At ano man ang iyong ginagawa, ay gawin mo sa kaluwalhatian ng Diyos. O yan, nandun na lahat. Pero ito mga kapatid, kailangan control. Alam mo naman, maraming mga cases, lumili ka. Sipin mo, manananghali ka. Tatlo ang, ilang kayo kumakain, halos tig-isa kayo ng family size. Tapos, inom ka ng tubig, kalahating baso. Bakit? Sa timpla ng dila mo, matabang na. Bakit? Nasanay doon sa matamis O kaya maalat. Kain, maalat. Yan, nako. Hindi naman po bawal kumain ng maalat, salt. Kaya lang, kailangan mas marami yung take mong water. Pa-plus lang kasi yun ihi ka ng ihi Yun lang naman po yun Make sure, do all to the glory of God. Yan po yung 1 Corinthians 10:31. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, tapusin na po natin ito, tatlo na lang. 2 Corinthians chapter 6 verses 1 to 3. Kasi tandaan natin mga kapatid, tayo yung mga kamanggagawa ng Panginoon. Hindi tayo basta-basta manggagawa dito sa lupa. Kung ikaw mang Kristiyano sa ngayon, maaaring kung halimbawa, retired ka na. O kaya, nagkataon wala kang trabaho sa medyo mahaba-habang panahon. Pero meron pa rin ginagamit ang Diyos na mahal mo sa buhay. Mga tao na kahit paano ay mapakain ka niya. In other words, buhay ka pa. Yan, pakatandaan mo, doon mo tignan. Yung overview na yun, doon mo tignan. Hindi ka lang nakakain doon sa gusto mong kainin, nagmamaktol ka, nakasimangot. Nasaan yung in everything give thanks? Paano mo kakaharapin yun? Pagharap mo na judgment seat of Christ, ikaw ang problema mo. Pagkain, reklamo ka ng reklamo. Gusto mo ganito. Hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka naman masipag. Mga ganun ba? Baka mayroong ganun. Cases, na mga practical ang binabanggit natin dito. Within, verse 1, 2 Corinthians 6, as workers together with Him, that's God. Beseech you. Tignan ninyo yung mga taong ginamit ng Diyos para may jot down, may sulat, ang mga kasaysayan sa buhay, ay iba-ibang mga buhay, nagsusumamo ako sa inyo. Pagsusumamo, beseech you, also that you receive not the grace of God in vain. Sana ay huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. Be reminded, primarily, tayo ay saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Pangalawa, nananatiling nag-ooperate yung biyaya ng Diyos, nagaya po ng testimony ni Paul, 1 Corinthians 15 verse 10, by the grace of God, I am what I am. So, nananatili po yung I am, yung operation ng grace ng Panginoon, kung aabot man sa araw ng bukas, another bukas, minsan umabot na ng mga years, biyaya po ng Diyos ang nag-operate. Kaya sabi ni Paul, I am what I am. Kaya yan po yung term, kaya kailangan, habang tumatanggap tayo sa biyaya ng Diyos, araw-araw ng buhay natin, wag po nating hayaan na ang biyayang yan ay nawawalang kabuluhan. Sa paanong paraan, pastor, nawawalang kabuluhan? Pag ito ay hindi mo na-enjoy, hindi mo pinasasalamatan, yung araw-araw, bawat sandali na Panginoong Diyos na napakabait, gracious, merciful, kind, hindi po siya naluluwalhati. Hindi po siya naluluwalhati nun. Kaya nawawalang kabuluhan yung binibigay, yung effort ng Panginoon. Imagine mo, kahit na ikaw na lang magulang, gumagawa ka ng lahat ng pagsisikap sa anak mo. Mapaaral mo, mapalaki mo, maayos mo. Hila naman siya ng maning barkada, katamaran, ang dami na nagaganap sa buhay. So, nawawalang kabuluhan yung effort mo, i-meet yung needs, pagandahin mo, pabutihin mo yung buhay niya, masecure na yung magandang kinabukasan niya. So, yung pa po yung nasusuklian ay yung
winawalang kabuluhan yung effort, patience, labor, lahat ng ginagawa ng magulang sa anak. Pag nagiging ganon ang case. Okay? Tayo po ay meron tayong tatay sa langit. And that is God. Meron tayong Lord sa langit. And that is our Lord Jesus Christ. Ito yung Savior. Ang God ay Savior. Si Lord Jesus Christ, Savior po yan. Ilan ng Savior, Pastor? Isa lang. God. Imagine mo, yung Savior mo, God. Hindi ho ito secondary na God. Wala akong ganon. Kaya sabi mo rito, as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Bakit? May close parenthesis. Tignan ninyo yung ginawa niya sa atin. Ikaw na nakikinig na Kristiyano. Kamanggagawa po natin ang Panginoon. Ayon sa gusto mo, it is already documented, recorded in His book. Pinatutuhanan niya, pinapaalam sa buong mundo na lahat ng mga tumanggap kay Kristo, mga naligtas by grace through faith, okay, ay ito po yung kailangan mangyari. Yung biyaya niya, huwag nating balewalain. Sabi ng verse 2, ito kasi yung ginawa sa iyo. For He saith, I have heard thee in time accepted. Nung panahon, nung pagtanggap, tinanggap kita. Although we don't deserve to have eternal life, forgiven, redeemed, pero tinanggap. Dahil nagsusumamo ka, naghingi ka. Kasi pinaghirapan na niya yun eh. Kaya inaalay niya, inaalok. Naniwala ka na ang buong puso. Kaya ngayon, nire-remind tayo rito. Kaya yung biyaya ko, parang ganito yan, ang biyaya kong inaalay sa iyo everyday, eh wag mong bali-walain. Okay? Ito. Sabi dito, I have heard in time accepted, in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Christian, ano po yung ginagawa natin? Pagbibigay ng gospel tracts, kinahiya ba natin? Pag-invite ng tao, kaibigan mo ng matagal, kakilala, then meron ka bang lakas ng loob, may invite siya? Maraming bagay po na pwedeng balikan tayo ng Panginoon. Kaya dito po nawawalang kabuluhan yung biyaya ng Diyos, naligtas ka na by His grace through faith. And then promise pa niya, merong grace na mag-operate sa'yo every day. Kaya lang wag nating ito, alright, baliwalain. Yan yung point, no? And then verse 3, giving no offense in anything that the ministry be not blamed. Wag kang magbigay ng katitisuran bilang Kristiyano, anak ng Diyos, na nagsasabi, papunta ka ng langit, ma-blame yung ministry. Yan, specific. That the ministry be not blamed. Ministry ng Panginoon yan eh. Kasama ka dyan bilang Kristiyano. Bakit? Co-laborer ka nga. 1 Corinthians 3:9. Co-laborer, kamanggagawa ng Diyos. Katitisuran naman ang naibibigay. Instead na yung pagpapatotoo na hindi nahihiya, hindi natatakot, na ikaw ay anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, ano man ang iyong situation dito sa lupa na niloob ng Diyos, na hindi kagaya ng mga malimit tinitignan na naging sikat, ganito ganyan, huwag ka mainggit. Kasi talaga yan ay isang mga big na kasalanan. Ang inggit, marami na disgrasya dyan. 2 Timothy 3:1-5. 2 Timothy 3:1-5. Sana hindi ito makita ang mga ito, ha? Ito yung pina-avoid ng Panginoon para ma-secure mo yung crown incorruptible. Kailangan mapagtagumpayan natin yung ganitong attitude na binabaliwala yung biyaya ng Panginoon samantalang ikaw ay kamanggagawa. Nag-promise He will never leave us nor forsake us. Yun. And then, nagbibigay pa tayo ng katitisuran. Sa ministry, kaya nabiblame yung ministry. Wala yan, gano'n yan. 2 Timothy 3:1-5, ito pa. Pakatandaan po natin mga talata. Para kung gusto mong ayaw ma-secure, ayaw mo itong promise ng Panginoon na incorruptible crown, i-avoid mo ito. Kontrolin mo yung body, yung lustful and fleshly appetite ng body. This now also, verse 1 ng 2 Timothy 3, that in the last days perilous times shall come.
Sana ho, huwag na tayo magdagdag pa sa problema, no? For men shall be lovers of their own selves. Lovers of their own selves. Yan ang isang problemang malaki. Covetous. Kalaban ng contentment. Covetous. Boasters. Nagyayabang pa. Malakas pa ako. Magaling ako. Madali ako makahanap ng trabaho. Proud. Alright. Blasphemers. Disobedient to parents. Kaya mga bata. Disobedient to parents. Unthankful. Walang pasalamat. Unholy. Ipin mo, pinag-iirapan ka naman nagmamahal sa buhay, tapos wala ka pang pasalamat. Okay? Lumalaban pa marahil. Verse 3, without natural affection. Yan, dati lalaki ka katapos hindi na natural yung affection mo. Okay? Naging boy ka na nagmamahal, crush mo ang boy. Bakit? Isang dalaho ng mga napapanood sa TV ho yan. Bakit? Sikat na nga naman siya eh. Tapos dahil palagi mong tinitignan yung kapugihan niya, kasikatan niya, hindi mo alam yung spirit, isang uri ng spirit, unti-unting sumasanib sa'yo. And then dahil sa kanyang pagsanib, ayun na po, ang desire mo ay maging boyfriend na. Nako, delikado ka dyan, ano? Alright, without natural affection, truce breakers, false accusers, yan, incontinent, fierce, mabangis ka pa. Despisers of those that are good. Ano pa? Traitors, mga traidor. Lumaki ulo, high-minded. Yan ang verse 4. Ano pang lovers ito? Lovers of pleasures more than lovers of God. Anong lovers yung isa? Lovers of their own selves. Pangalawang lovers of pleasures more than lovers of God. Merong anyo ng kabanalan. Naku, having a form of godliness but denying the power thereof. Ano yung instruction? Ano yung directive will? From such, turn away. Ang mga ganyan, lumayo ka. O di layuan to mga in-specify, 2 Timothy 3:1-5. Verse 4, o chapter 4, verses 8 to 9, last verse. Itong 1 Timothy. 1 Timothy chapter 4, 8 to 9, mga kapatid. Ito tayo magtatapos. Okay? 1 Timothy 4, 8 to 9. Okay? Ito, kailangan dito, mag-kumpara natin. Ano ba yung mas gustong-gusto mo, paborito mo, activity sa buhay mo? Okay? Kabanalan ba? O pang-body? Yan. Yan lang po yan eh. Alright? 1 Timothy 4, verse 8. For bodily exercise profiteth little. That's Bible. That's God's Word. Bodily exercise profiteth little. So, titignan natin, ano bang pinagagawa natin sa body? Marami mga boys ngayon. Gusto nila boy, muscle man. Tapos, pag may mga muscle na yan, di-display na yan sa kanto-kanto, kung saan-saan. Minsan, papasok na yan sa mga mall. Nakasando lang, pakikita yung muscle. Ano ang purpose mo doon? Anong motive? To tell the world na ikaw ay muscle man, strong man, alright? Na ito ay nag-i-stir up ng flesh ng opposite sex, kahit na ikaw ay demonyo sa ugali. Halimbawa lang po ito, no? Some kind of illustration. Napakapangit ng ugali mo dahil na-attract ka doon sa kanyang body. Yan ho yung sisira sa buhay mo. Kasi sabi niyan, profited little. Hindi masama ho yung mag-exercise. Bodily exercise to eh. Kailangan yung tamang-tama lang na at least ma-maintain mo yung kalusugan. Una nang gawin sa bahay. Push up ka. Alright? Sa lapad. Yung floor. Push up ka dito sa wall. Maraming bagay niya. Stretching. Ang dami mo nang pwedeng magawa muna eh. At least maintain mo yung body mo na strong kahit paano. Sabi ng Biblia, bodily exercise profiteth little. And compare, dito but godliness is profitable unto all things. O anong gusto mo ngayong priority? Having promise of the life that now is. May pangako pa dyan. And of that which is to come. Kita nyo, double ito. Doble ang pakinabang mo rito. Pag ikaw ay godly, ang daming taong nabibless sa'yo.
Pwede kang mag-intervene sa isang bagay na nag-aaway. Pag kilala ka ng tao, Diyos na ay ikaw taong makadiyos, may takot, mabait, nabibless sila sa buhay mo. Alam nyo, pag ikaw ay namamagitan, nire-respeto, oy, huwag niyong galawin yan. May mga ganun yan, mga pangyayari yan, no? Kasi godliness is profitable to all things. May promise yan sa buhay ngayon. At may promise din sa buhay na darating. Kita mo yan? Yan sa judgment seat of Christ bilang Kristiyano. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. Mga kapatid, yan po yung nais ng Panginoon. Buhay na ganito. Yung body, kailan nag-exercise ka? Yung tulog, kain, okay? Di ho, exercise. Pero, kinumpir sa godliness, profited little. Hindi ka man muscle man, di ka naman maganda masyado yung pangangatawan mo, maaaring ikaw ay slim lang, ganon, huwag mong kahiya, yung talagang binigay ng Panginoon At least hindi ka masasakitin. Namumuhay ka ng makadiyos, kapakit-pakinabang sa lahat ng bagay yan. Bakit? Marami nakikita yung galaw ng Panginoon sa life mo. Philippians 2:13. It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Nandun yung striving mo, nandun yung pag-control mo sa body. Unti-unti yung ma-develop yun. Ayun. You will receive yung victor's crown, which is the crown incorruptible. Mga kapatid, sana ho ay nakapagdulot sa atin ito ng liwanag, ng hamon sa ating buhay, paalala upang ang buhay natin dito ay huwag masayang yung time na dinadagdag ng Diyos sa araw-araw nating buhay upang tayo naman ay maging daluyan ng pagpapala sa iba't ibang paraan, lalo na sa pamumuhay na magiging makadiyos. Kaya sana po ay patuloy po nating mahalin ang Panginoon, unang-una, bago yung kapwa. Kasi pag inuna ho natin ang sa Panginoon, may promise yun. Kaya paano yun? Yung kakambal nito, yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness, So, magre-reflect yan, magmamanifest yung godliness. And then, mayroon ka natatanggapin. And all these things. Have you noticed that things, all things, and all these things. Kaya yun ang kaakibat nun. Pagtambalin ito, 1 Timothy 4:8, saka yung Matthew 6:33. And all these things shall be added unto you. Ano yun? Ano yung all things na yun idadagdag sa'yo? Needs. Hindi ho yung gusto mo, pero hindi yun ang binigay ng Panginoon because He knows the best. Hindi ka nagreklamo, hindi ka nagmalungkot, hindi ka nagmaktol, kundi thankful ka lang. Kasi naglilingkod, consistent ka. Hindi nagbago yung isip mo, hindi nagbago yung puso mo sa Kanya, nananatili yun. Kasi siya yung may control ng lahat yan, wala naman tayong magagawa. Kung ipilit natin isang bagay, ayaw niya, may magagawa tayo. Wala ho. All we have to do, submission. Okay? Humble upang lalong epektibo na mag-work yung power ng grace of God. He giveth more grace unto the humble. So manalangin po tayo. Thank you very much sa inyong pagkikinig at prayer. At patuloy po ninyong isama ang mga lingkod ng Panginoon na nagla-live stream. Tapos sino man sila, okay, ay patuloy pong ipanalangin, pakinggan ang pinasasabi ng Panginoon pamagitan ng live streaming. Panginoon namin Diyos, maraming salamat at binigyan mo kami ng iyong grace magamit sa mga ganitong pagkakataon. Maramdaman namin ang iyong concern and desire para ang buhay namin nalalabi ay ito ay may spend na namin ayon sa iyong kalooban. At nais mo't pangarap, isang crown na matatanggap ng isang mananampalataya, yung nasa iyo spiritually, ay ito yung crown incorruptible. Kung paanong nakikita namin mga tao dito sa lupa, mga athletes, sundalo, workers, ay nandun po yung kanilang pag-strive, pagpipigil, talagang makikita po yung disiplina, and then madali po yung kanilang promotion, and then blessing.
kasi manggagaling lahat sa iyo ang promotion, manggagaling lahat sa iyo, Panginoon, ang kailangan ng tao. Kasi pangarap mo na ang crown incorruptible ay mailaan na tulad ng isang victor's crown sa mga taong kinokontrol, mga Kristiyano, ang kanyang fleshly, bodily appetite na po, and then para sa iyong pangalan maluwalhati. Tulungan mo po kami sa nalalabing buhay namin, maalalang palagi ang mga aral na ito para lalo karaming may taas, maluwalhati at may bigay sa iyong kapurihan. Ama, thank you very much po sa kalakasan, malayang pagkakataon na ito. Alright, and then pangunahan mo at paalala sa amin lahat ang bagay na ninanais mo pa na magawa dahil napakaganda pala ng mga pangarap mo sa lahat ng Kristiyano, hindi lang save kundi may crowns, and then pag may crowns, may reigning sa 1,000 years. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat po. Sa next Tuesday uli, kung hindi pa rapture, pag-usapan natin yung pangalawang crown. Amen. And then sa Huwebes, abangan po ninyo yung 6:15. Ito yung devotional natin, Thursday devotion. Alright, kailangan po natin ito. And then yung linggo, Lord willing, kung nandyan pa rin ang pagkakataon, ay patuloy po nating isaisip, isagawa yung ating pagtitipon sa morning muna. Hanggang napakasila ng panahon, lalo na yung mga kabataan ngayon hinihigpitan. So kailangan po natin maintain yung protocol, alright, yung social distancing, wearing mask, washing hands. Po, kailangan po natin. But very importantly, buo, excited, masaya, alright, yung ating puso as we present our bodies, living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. Purihin po ang Diyos. God bless you all. Good night.